Kabanata 1131. Tumango si Severin. Oo, nag-iwan ng malaking gulo si matandang baliw at inaasahan niyang ako ang maglilinis ng mga kalat niya. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Yuka. Matandang baliw, ang tinutukoy mo ba ay ang dating kataas-taasang pinuno? Napangiti si Severin. Oo, tinatawag ko siyang matandang baliw at tinatawag niya akong batang baliw. Siguro pareho talaga kaming mga baliw. Haha, ang saya naman. Natawa rin si Yuka. Ibig sabihin nagsinungaling ka noong sinabi mong nagkita na tayo dati. Akala ko talaga nakita noon at iniisip ko kung kailan yun nangyari. Pero hindi ko talaga maalala. Ngumiti si Severin. Paano mo ako maiimbitahang kumain kung hindi ko ginamit ang rason na yun? Hoy, gusto kong silipin ang mga nakatatanda. Hindi ko alam ang kalagayan nila matapos lagyan ni Brody ng pampatulog. Biglang naalala iyon ni Yuka. Tumango si Severin. Sige, sama ako. Di nagtagal, dumating sila sa bahay ng dakilang nakatatanda kung saan nila nakita ang dakilang nakatatanda, pangalawang nakatatanda, pangatlong nakatatanda, at pang-apat na nakatatanda. Mahimbing na natutulog ang apat na nakatatanda sa mesa. Tiningnan ni Severin ang baso at sinabi, hindi nagsinungaling si Brody. Nilagyan niya talaga ng pampatulog ang alak. Pero malapit na silang magising. Umalis si Yuka at bumalik kasama ang ilang mga katulong at inutusan silang ihiga ang mga nakatatanda sa sopa. Nang lumipas ang oras, nagising na rin ang mga nakatatanda habang nakakaramdam ng pagkahilo. Anong nangyari sa akin? Bakit ang bigat ng ulo ko? Lasing ba ako? Pero hindi ko naman maalalang uminom ako ng marami kanina. Kinusot ng dakilang nakatatanda ang kanyang ulo dahil napakabigat ng pakiramdam niya. Ganoon din ang naramdaman ko. Nakatulog din ba ako? Pero parang mali. Paano tayo lahat sabay na nalasing? Tiningnan ng pangalawang nakatatanda ang dakilang nakatatanda, pangatlong nakatatanda, at pang-apat na nakatatanda. Bigla niyang napansin na may kakaiba. Sa sandaling iyon, nakaupo sina Yuka, Severin, at Sheila sa tapat nila at kalmado silang nakatingin. Matapos mag-isip, nagtanong ang pang-apat na nakatatanda, binibining Yuka. Nasaan si Brody? Inimbitahan niya kaming uminom dahil sabi niya may dala siyang karne ng halimaw na masarap daw at gusto niyang ipatikim sa amin. Sabi ni Yuka sa matigas na tono, maswerte kayo dahil pampatulog lang ang nilagay niya sa inyo imbes na lason. Kung hindi, patay na sana kayong lahat ngayon. Ano, ginawa niya yun? Kaya pala parang may mali. Imposibleng lahat kami ay sabay na malasing. Demonyo siya. Ano ba ang binabalak niya? Nasaan na siya ngayon? Galit na ikinuyong ng pangatlong nakatatanda ang kamao at tumayo. Patay na siya, sagot ni Severin. Patay na. Nagtinginan ang mga nakatatanda sa isa't isa na parang hindi makapaniwala. Pero si Brody ay isang antas apat na mandirigmang hari at siya ang pinakamalakas sa lahat ng nasa parehong antas. Paano siya namatay? Kahit si Yuka ay hindi niya katapat. Tanong ng dakilang nakatatanda na may halong pagtataka. Tumayo si Yuka at ngumiti sa mga nakatatanda. Lumuhad kayo sa harap ng kataas-taasang pinuno ngayon. Ang lalaking ito, si Severin Foylet, ang ating kataas-taasang pinuno, ang pinuno ng 12 bulwagan. Ang amo ko. Ano? Gulat na gulat ang lahat ng nakatatanda. Aming kataas-taasang pinuno. Ilang sandali bago nila lubos na naunawaan ang nangyayari, at agad silang lumuhad. Hiniling ni Severin na tumayo sila. Pasensya na kung itinago ko muna ang aking pagkakakilanlan noon. Gusto kong makita kung ano ang kalagayan ng Taurus Hall at makilala ito ng mas mabuti. Ang pinakamahalaga, gusto kong malaman kung gaano katapat ang bawat isa. Ganun pala. Ibig sabihin ikaw ang pumatay kay Brody. Mabuti at napatay mo siya. Hula ng dakilang nakatatanda habang hindi mapigil ang ngumiti dahil umaasa siyang matutulungan sila ng kataas-taasang pinuno sa mga problemang kinakaharap ng bulwagan. Naisip ng pangalawang nakatatanda, kataas-taasang pinuno, mahirap ang bulwagan ngayon kaya napilitan kaming mangutang para mapanatili ang operasyon. Napangiti si Yuka, huwag na kayong mag-alala tungkol doon. Sinabi lang niya sa akin na dalhin siya bukas sa Free Rebel Gang para bayaran ang utang na nakuha natin sa kanila.
Samantala, inilabas ni Severin ang 4 na tableta ng mababang uri ng ikalawang antas na alchemical pill at pinaikot ito sa harap ng mga nakatatanda. Bawat isa sa inyo, kunin ninyo ang alchemical pill. Regalo ko ito. Makakatulong ito para mapataas ang inyong kakayahan. Ito ba ay ikalawang antas na mababang uri na alchemical pill? Nanginginig ang boses ng dakilang nakatatanda nang makita iyon. Diyos ko! Napakabihirang bagay nito pero may 4 ka. At lahat ay dekalidad. Nilunok ng pangalawang nakatatanda ang laway at mahina ang boses na nagsabing, kataas-taasang pinuno, hindi namin ito matatanggap. Napakahalaga nito at wala naman kaming nagawa para karapat-dapat dito. Pero nakatitig pa rin siya sa tableta. Kitang-kita sa kilos at mukha niya ang matinding pagnanais. Natatawa si Severin. Kung iniisip ninyong wala kayong nagawa para makatulong sa bulwagan, yan mismo ang dahilan kung bakit ninyo dapat tanggapin ang alchemical pill. Dahil makatutulong lamang kayo kapag napalakas ninyo ang inyong kakayahan. Natawa si Sheila. Tama yan. Huwag kayong masyadong mahiyain. Yung mga miyembro sa ibang bulwagan ay hindi kasing mapagkumbaba ninyo. Kung may magbibigay sa akin ng ganitong kayamanang bagay, tatanggapin ko agad. Ang alchemical pill na ito ay nakatutulong para mapataas ang kakayahan ng isang tao. Ang pinakamagandang paraan para makatulong sa bulwagan ay ang maging mas malakas at umangat agad. Haha, tama ka, miss. Salamat, kataas-taasang pinuno, sabi ng pangatlong nakatatanda na natatawa. Hindi rin tumanggi ang pang-4 na nakatatanda at maingat na itinago ang alchemical pill sa ligtas na lugar. Magpapasabi ako sa mga katulong na maghanda ng masarap na pagkain at ipagdiwang natin ang magandang pagkakataong ito. Sumang-ayon ang dakilang nakatatanda. Oo, dapat nating ipagdiwang dahil sa wakas ay nakilala ni Yuka ang kataas-taasang pinuno na palagi niyang binabanggit. Agad na namula ang mukha ni Yuka sa sinabi ng dakilang nakatatanda. Tiningnan niya ito ng nahihiya. Marunong ka bang magsalita? Kailan ko ba palaging binabanggit ang kataas-taasang pinuno? Parang sinasabi mong may gusto ako sa kanya. Masayang tumawa ang dakilang nakatatanda. Haha, binibining Yuka, alam mong limitado lang ang bokabularyo ko kaya hindi ko alam kung ano ang tamang salita. Subukan ko ulit. Miss na miss ka na niya kaya sabik siyang makitang muli ka. Hindi, mali yun. Pinadyak ni Yuka ang paa sa sahig at palihim na tumingin kay Severin. Bigla niyang napansin na mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa iyon nangyari noon. Ito ang unang beses na nakaramdam siya ng ganitong damdamin para sa isang tao. Hindi inaasahan, biglang nakisali ang pangalawang nakatatanda. Binibining Yuka, hindi naman masamang ideya yon. Matagal na rin at hindi pa kita nakikitang nagkakaroon ng kasintahan. Ang kataas-taasang pinuno ay gwapo at kaakit-akit, at ikaw naman ay maganda. Bagay kayong dalawa, bakit hindi mo subukan? Unang beses na nakita ng pangatlong nakatatanda si Yuka na ganito kahiya. Ngumiti siya, binibining Yuka, namumula ang mukha mo. Hindi pa kita nakitang ganyan dati. O baka naman totoong may gusto ka sa kataas-taasang pinuno. Hoy, tigilan nyo nga yan. Galit na pinadyak ni Yuka ang paa sa sahig habang hindi alam kung paano ipaliwanag ang sarili. Kahit si Severin ay hindi rin alam kung ano ang gagawin sa ganitong sitwasyon. Nabigla siya sa paraan ng panunukso ng mga nakatatanda kay Yuka. Haha, binibining Yuka, hindi naman ito ang unang beses na nagbiro kami at lagi mo naman itong tinatawanan noon. Bakit iba ngayon? Malakas na tawa muli ng dakilang nakatatanda. Tiningnan ni Yuka si Sheila at sinabing, dapat alam ninyo kung kailan tama ang pagbibiro. Ang pinagbibiruan nyo ay ang kataas-taasang pinuno. Nandito rin si binibining Sheila. Hindi angkop ang mga biro nyo. Sumagot ang dakilang nakatatanda, anong masama doon? Ang kataas-taasang pinuno ay makapangyarihan at kaakit-akit. Hindi ba't normal lang na maraming babae ang magkakagusto sa kanya? Bukod pa roon, napakabata pa niya. Pagkatapos noon, ngumiti siya kay Severin. Kataas-taasang pinuno, matagal ko nang kilala si binibining Yuka. Isa siyang kahangahangang babae at napakahirap ng buhay na pinagdaanan niya dahil sa Taurus Hall. Tumango si Severin at binago ang usapan. Alam kong mahusay siya. Oh, hindi ba sinabi ng pang-4 na nakatatanda na magdiwang tayo ngayong gabi? Bakit hindi ninyo simulan ang paghahanda? Medyo gabi na rin. Oo,
Ako na ang bahala riyan. Tumango ang pang-apat na nakatatanda. Masayang nagpatuloy ang kasiyahan. Lahat ay tuwang-tuwa na makilala si Severin. Kahit unang beses pa lang nila itong nakita, agad silang naging magaan sa isa't isa dahil sa kabaitan ni Severin. Buong gabi, nag-inuman at nagkwentuhan ang mga nakatatanda kasama siya. Nang matapos ang selebrasyon, umuwi ang lahat na lasing at masaya. Ngunit sa hotel, may dalawang lalaki sa silid ng CCTV room na mukhang hindi maganda ang itsura. Nang magpakita ang orasan ng 1:00 ng madaling araw, hindi na nakatiis ang dalawang lalaki. Nagpasya ang isa sa kanila na bumalik sa mansyon ng Orto County para hanapin sina Owen at Sammy. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Nakakunot ang noo ni Owen dahil nabahala siyang ginising sa kalagitnaan ng gabi. Sinabi ng lalaki, hindi pa bumabalik sina Severin at Sheila sa hotel mula pa kaninang umaga. Iniisip namin kung umalis na sila ng lungsod kaya naparito kami para ipaalam sa inyo. Napangiwi si Owen. Siguro natakot sila kaya umalis na lang. Akala ko pa naman ay matapang siya. Mukhang nasobrahan ko ang tingin sa kanya. Tumawa si Sammy. Pagsisisihan niya ang pagtakbo niya. Papahabulin ko kay Itay ang mga yan sa mansyon ng South County at ipapapatay silang lahat. Kung hindi sana siya tumakbo, siya lang sana ang papatayin ko sa kanila. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Owen, baka naman pumunta lang sila sa ibang lugar para doon magpalipas ng gabi. Sa tingin ko, magpapadala ako ng mga tao para mag-imbestiga kung umalis nga ba sila ng lungsod o hindi. Kinabukasan, dahil nababagot si Severin, ginugol niya ang oras sa paggawa ng mga alchemical pill sa kanyang silid habang hinihintay si Yuka na ihatid siya sa Free Rebel Gang para bayaran ang kanilang utang sa hapon. Samantala, nagpadala si Owen ng maraming tao upang hanapin kung nasaan si Severin. Nang halos tanghali na, may isang lalaki na nakadiscover ng kinaroroonan nina Severin at Sheila. Ginoong Owen, natagpuan namin si Severin. Kaarawan ni Yuka kahapon. Siya ang pinuno ng Taurus Hall kaya dumalo sina Severin at Sheila sa selebrasyon, ulat ng lalaki. Ibig sabihin nandito pa rin siya. Napakunot ang noo ni Owen. Pero bakit hindi siya bumalik sa hotel pagkatapos ng selebrasyon? Sumagot ang lalaki, pagkatapos ng kasiyahan, hindi na umalis sina Severin at Sheila sa Taurus Hall. Sa halip, doon na sila nanatili. Nagbigay rin si Severin ng $30 milyong sa Taurus Hall na nagdulot ng malaking usapan sa mga mayayaman. Laking gulat ng lahat, lalo na ng mga mahihinang puwersa sa underground. Lahat nagtatanong kung sino siya, ano ang relasyon niya kay Yuka, at bakit niya binigyan ng ganoon kalaking halaga ang Taurus Hall. Tumango si Owen. Ang halagang iyon ay maliit lang para sa atin, pero napakalaki na para sa Taurus Hall. Kaya bakit nga ba binigyan ni Severin ng ganoong halaga si Yuka? Malapit ba sila sa isa't isa? Bakit siya doon nanatili? Ngumisi si Sammy. Si Yuka, yung maganda raw na pinag-uusapan ng lahat. Narinig kong isa siyang babaeng malandi. Baka nagustuhan siya ni Severin. Yun lang ang tanging rason kung bakit niya ibinigay ang ganoon kalaking pera. Narinig ko rin na matako daw sa pera si Yuka. Tumango si Owen. Minsan ko na siyang nakita. At totoo na napakaganda niya talaga. Hindi natuwa si Sammy sa sinabi ni Owen. Narinig kong medyo matanda na siya. Owen, gusto mo ba ang ganong klaseng babae? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1135. Sa sandaling iyon, alam ni Owen na may nasabi siyang mali. Tinakpan niya ang kanyang pagkailang sa pamamagitan ng tawa. Oh, sige na, si Yuka ay mga 10 taon na mas matanda sa akin. Bakit ko naman magugustuhan ng isang matandang babae na katulad niya? Mas gusto ko ang isang cute na babae na katulad mo. Lalong gumanda ang mood ni Sammy dahil doon. Pero kahit ganoon, itinago pa rin niya ang tunay niyang nararamdaman at ipinaling ang kanyang mga mata. Mas mabuti na yan. Pero paano ko malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o nagsisinungaling lang? Marunong magsinungaling ang mga lalaki. Mabilis na binago ni Owen ang usapan sa pamamagitan ng tanong. Sammy, sa tingin mo ba dapat tayong magpadala ng mga tao sa Taurus Hall para bantayan sina Severin at Sheila?
Ayokong mawala ulit ang bakas nila. Nag-isip si Sammy at umiling. Hindi na, darating na bukas ang tatay ko. Papatayin niya sila kung nandito pa rin sila. Pero kung tumakas sila, pupunta tayo sa South County at papatayin ang lahat sa South County Mansion. Parang bakasyon na rin. Hindi pa ako nakakapunta doon. Pagkatapos ay nagsalita siya. Baka maghinala siya kung magpapadala tayo ng mga tao para magbantay. Ilang araw na rin mula nang mangyari ang insidente. Baka isipin niya na talagang natakot tayo at sumuko na sa paghihiganti. Binigyan siya ni Owen ng malaking thumbs up. Magaling ka mag-isip, lalo ka pang tumatalino. Lumipas ang oras at halos tanghali na. Matagumpay na nakagawa si Severin ng maraming alchemical pills kung saan karamihan ay second-grade high rank at third-grade low rank na mga alchemical pills. Kung malalaman lang ng ibang alchemist kung gaano siya kabilis gumawa at kung gaano kataas ang tagumpay niya, siguradong magugulat sila. Dahil oras na para pumunta sa Free Rebel Gang, tinawag ni Severin si Sheila para sabay silang pumunta at hanapin si Yuka. Pagdating nila sa pintuan ni Yuka, narinig nila itong may kausap na iba. Biglang kumunat ang noo ni Severin at hindi maganda ang itsura ng kanyang mukha. Ninong, bakit ka nandito? Balak ko pa namang dalawin ka mamaya, tanong ni Yuka habang nagbubuhos ng tsaa para kay Gabriel. Ngumiti si Gabriel. Haha, pinadala ako dito ng Grand Elder. Inutusan akong singilin ang Taurus Hall para sa utang nila. Matagal-tagal na rin mula nang manghiram ka ng pera sa Free Rebel Gang. Ngumiti si Yuka, ang galing ng pagkakataon. Balak din naming pumunta doon para bayaran ang utang mamaya. Tara, sabay na tayo. Bumili rin ako ng ilang regalo. Dapat ko ring bisitahin ang gang leader at personal na magpasalamat. Hindi magandang balita iyon para kay Gabriel. Kumunat ang kanyang noo at hindi natuwa. Batay sa alam niya, wala pang kakayahan si Yuka na bayaran ang utang. Kaya plano niyang takutin ito at pilitin na makipagtalik sa kanya kapalit ng tulong niya na makiusap sa gang leader na bigyan sila ng mas mahabang panahon. Pero nagulat siya nang marinig na may pera na si Yuka. Kumunat ang kanyang noo. Yuka, niloloko mo ba ako? Saan mo nakuha ang pera? Alam kong sinabi mong marami ka ring utang sa bangko. Ngumiti si Yuka, hindi mo na kailangang alalahanin iyon. Pupunta tayo mamaya para bayaran ang utang. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Talagang pinahahalagahan ko iyon. Masama ang naging ekspresyon ni Gabriel. Nagpatuloy siyang magtanong, Yuka, saan mo nakuha ang pera? Hindi ako naniniwalang kaya mong kitain iyon ng ganoon kabilis. Ipinaliwanag ni Yuka, si Ginoong Severin ang sasama sa akin at siya ang tumulong sa amin para mabayaran ang utang. Ngumisi si Gabriel nang may pang-aasar. Yuka, hindi ko akalaing kaya mong manligaw sa kanya para lang tulungan kang bayaran ang utang. Hindi ko rin maisip na handa siyang gastusin ang perang iyon para sa iyo. Nakipagtalik ka ba sa kanya kagabi? Hindi inasahan ni Yuka ang narinig mula kay Gabriel. Naging malungkot at galit ang kanyang mukha. Gabriel, ano ang ibig mong sabihin? Alam mong hindi ako ganoong klaseng babae. Tinukso siya ni Gabriel at tumigil na sa pagpapanggap na parang nagmamalasakit talaga kay Yuka. Totoo nga na sinasabi ng iba na mabibili mo ang lahat gamit ang pera. Ilang beses na kitang tinulungan pero kahit minsan, hindi mo man lang naisip na ipakita ang kahit konting pagmamahal sa akin. Tapos ngayon, nakipagtalik ka sa lalaking iyon dahil tinulungan kanyang bayaran ang utang. Pera talaga ang hari. Nanggigigil si Yuka habang pinipigilan ang galit. Gabriel, tigilan mo ang mga kalokohan mong iyan. Walang nangyari sa amin ni Ginoong Severin. Hindi mo ba sinasabing parang anak mo ako? Paano mo nasasabi ang mga ganyang bagay? Matapos siyang ngisian ni Gabriel, nagsalita ito. Huwag ka nang magpanggap na parang wala kang alam. Akala mo ba talaga itinuturing kitang anak? Mas tama sigurong tawagin mo akong sugar daddy mo. Yuka, ang dami kong naitulong sa'yo nitong mga taon. Kahit hindi kita binigyan ng pera, dapat man lang ay nakipagtalik ka sa akin kahit isang beses. Iyon lang naman ang dapat mong gawin bilang pasasalamat sa lahat ng tulong ko sa iyo. Biglang lumapit si Gabriel kay Yuka at sinubukan siyang yakapin. Ngunit handa si Yuka ngayon. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Gabriel, kaya pala ganito ka talaga. Lagi mong sinasabi sa mga tao na parang anak mo ako. Haha, iyon lang ang iniisip mo.
Lalaki ako, Yuka. Sa tingin mo ba kaya kung hindi magnasa sa isang magandang babae na katulad mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Kung kaya mong makipagtalik kay Severin, kaya mo rin gawin iyon sa akin. Kung hindi, mahihirapan akong tanggapin iyon. Habang nagsasalita siya, pinuno niya ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao. Kung matalino ka, alam mong dapat mong piliin ang paraan na hindi ka masasaktan. Biglang naramdaman niyang may bagay na mabilis na papunta sa kanya. Kumilos agad ang kanyang instinct nang maramdaman ang panganib. Agad siyang lumingon at iniharang ang kanyang kamao. Isang espiritual na kutsilyo ang lumipad papunta sa kanya at sumalpok sa kanyang kamao. Bang! Kahit na napigilan niya ang espiritual na kutsilyo, napaatras siya dahil sa malakas na impact. Pagtingala niya, nakita niya sina Severin at Sheila na nakatayo sa harap niya. Maruming matandang lalaki, ipinakita mo rin kung gaano ka kademonyo. Ngumiti si Severin. Paanong nagawa mong tawagin akong ganoon? Kung ako ay isang maruming matandang lalaki, ano ka naman? Hindi ka rin mas mabuti kaysa sa akin. Haha, sabi ni Gabriel habang tumatawa. Magkasing pareho lang tayo kaya wala kang karapatang pag-alitan ako. Hindi ako naniniwalang tutulungan mong bayaran ang utang ni Yuka kung hindi siya natulog kasama mo kagabi. Napangiti si Severin. Sa totoo lang, hindi ko balak patayin ka. Gusto ko lang putulin ang ari mo. Pero dahil sa mga sinabi mo, gusto na kitang patayin ngayon. Haha, patayin mo ako. Tumawa ng malakas si Gabriel. Bata, hindi ko alam kung saan mo kinukuha ang tapang mo. Isa akong antas 5 haring mandirigma. Akala mo ba kaya mo akong patayin? At isa pa, nakalimutan mo na ba na ako ay isang tagapangalaga ng Free Rebel Gang? Ngumiti si Severin. Naniniwala ka ba na hahabulin pa ako ng Free Rebel Gang kapag napatay na kita? Nagpatuloy siya, pero siguro kailangan mong malaman ang totoo bago kita patayin. Ang tanging dahilan kung bakit tinulungan kong bayaran ni Yuka ang utang ay dahil ako ang kanyang pinuno. Ang Taurus Hall ay isa sa 12 bulwagan sa ilalim ng Draco Deus Temple. Kaya maibibigay ko sa kanya ang anumang halaga na kailangan niya, basta't ito ay para sa Taurus Hall. Nanigas ang mukha ni Gabriel. Kung totoo ang sinasabi ni Severin, dapat nga siyang matakot sa kapangyarihan at kayamanan ng 12 bulwagan. Pinakamahalaga, hindi niya alam kung may mga mandirigmang mas malakas pa sa kanya. Hindi. Imposible. Sigaw ni Gabriel habang umiiling. Upang patunayan ito, agad na lumikha si Severin ng kalasag na gawa sa espiritual na enerhiya sa paligid niya. Ano? Isang antas 9 na haring mandirigma. Imposible. Nang makita ni Gabriel ang kalasag, namutla siya sa takot. Kahit ang pinuno ng Free Rebel Gang ay hindi kayang lumaban kay Severin. Ngumiti si Severin at umiling. Haha, maliit na bahagi lang iyon ng kakayahan ko. Hindi lang ako isang antas 9 na haring mandirigma. Napasinghap si Gabriel. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Naabot na ba ni Severin ang antas ng emperador na mandirigma? Panginoon, patawarin mo ako. Maawa ka sa akin at huwag mo akong patayin. Alam niyang wala siyang laban kung sakaling gusto siyang patayin ni Severin. Nanginginig ang mga tuhod niya at tuluyang lumuhad habang nagmamakaawa. Isa akong taong tinutupad ang aking salita. Kung sinabi kong papatayin kita, gagawin ko iyon. Nakakatawa, dati napakayabang at walang pakialam ni Gabriel, ngunit bigla siyang naging duwag nang malaman kung gaano kalakas si Severin. Hindi, pakiusap. Panginoon, patawarin mo ako. Naghihintay ang pamilya ko sa bahay. Ang ina ko, 80 taong gulang na, at ako ay... Hindi na niya natapos ang kanyang pagmamakaawa dahil biglang lumitaw si Severin sa harap niya at tinamaan siya sa ulo. Pagkatapos ay tiningnan ni Severin ang katawan ni Gabriel at ngumiti. Ang ingay niya. Muling namangha si Yuka sa nakita niya. Base sa nangyari, tiyak na hindi lang antas 9 na haring mandirigma si Severin. Malamang isa na siyang emperador na mandirigma. May tao ba dyan sa labas? Pumasok kayo. Sumigaw si Yuka at inutusan ang mga tao na pumasok. Tiningnan niya ang bangkay at sinabi, dalhin ninyo ang katawan ni Gabriel at humanap ng lugar kung saan ito itatapon. Pinigil siya ni Severin. Sandali lang. Kailangan pa nating pumunta sa Free Rebel Gang para ayusin ang utang. Dalhin na rin natin ang katawan niya. Isa siya sa kanila,
kaya nararapat lang na ibalik natin ang bangkay niya sa kanila. Nagulat si Yuka, Supreme Leader, kailangan ba talaga natin gawin yun? Magagalit ang Free Rebel Gang. Bahagyang ngumiti si Severin. Sa tingin mo ba magagalit sila sa isang taong kayang bumuo ng kalasag ng espiritual na enerhiya? Hindi nakasagot si Yuka. Sa buong buhay niya, kinatatakutan na niya ang Free Rebel Gang dahil sa kapangyarihan nila. Kaya palagi siyang nag-iingat at hindi naglalakas ng loob na labanan sila. Ngayon, takot na takot siya sa sinabi ni Severin na isama pa ang bangkay ni Gabriel sa kanilang pagpunta roon. Ngunit nakalimutan niyang isa ng emperador na mandirigma si Severin. Ang kailangan lang niyang gawin ay buuin muli ang kalasag ng espiritual na enerhiya, at tiyak na kahit ang pinuno ng Free Rebel Gang ay hindi maglakas ng loob na kumilos laban sa kanila. Tara na, sabi ni Severin. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa punong tanggapan ng Free Rebel Gang. Sa mga oras na iyon, ang pinuno ng gang na si Sean Rosenberg ay umiinom ng tsaa sa hardin kasama ang mga matanda ng grupo. Nagulat ang mga gwardya nang makita sina Severin at ang iba pa, kaya dali-dali silang tumakbo papasok upang magulat. Mr. Sean, mga elder, masamang balita po, narito po ang mga miyembro ng Taurus Hall at dala nila ang bangkay ni Mr. Gabriel. Sigaw ng isang gwardya habang nakaluhod. Ano? Tumayo si Sean, at labis na nagulat. Anong nangyayari? Bakit nila dala ang bangkay ni Gabriel? Si Yuka ba ang pumatay sa kanya? Tanong ng dakilang matanda. Umiling ang ikalawang matanda. Imposible iyon. Mas malakas si Gabriel kaysa kay Yuka. Mas malamang na si Gabriel ang pumatay kay Yuka. Ngunit sinabi ni Sean, kung si Yuka talaga ang pumatay kay Gabriel, dapat ay tumatakas na siya ngayon. Bakit niya padadalhin ang bangkay ni Gabriel pabalik sa atin? Sa palagay ko, may ibang taong pumatay kay Gabriel at saksi lamang si Yuka. Kaya niya dinala rito ang bangkay. Mas makatwiran nga iyon. Sabi ng dakilang matanda, halika na at alamin natin ang nangyari. Lumabas silang lahat, na may halong kaba at galit sa kanilang mga mukha. Pagdating nila sa pintuan, nakita nila si Yuka. Lumapit si Sean at nagtanong, Miss Yuka, ano ang nangyari? Bakit patay na si Gabriel? Alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Ako ang pumatay sa kanya, sagot ni Severin habang humakbang pasulong. Ikaw, paano mo nagawang patayin si Gabriel? Hindi mo ba alam na siya ang tagapangalaga namin? Sigaw ng isang nakatatanda habang masama ang tingin kay Severin. Nakatingin din ng masama si Sean kay Severin. Tinanong niya, Miss Yuka, ano ang ibig sabihin nito? Dinala mo siya rito at siya pa pala ang pumatay kay Gabriel. Ibig bang sabihin nito ay pinayagan mong patayin si Gabriel? Napilitan si Yuka nang umiti ng may kaba at sinabi niya, Mr. Sean, pasensya na po at oo, kasama ko siya. Karapat dapat si Gabriel na mamatay. Karapat dapat. Akala mo ba pwede mong patayin ang mga tao namin kung kailan mo gusto? Hindi na napigilan ng nakatatanda ang galit. Ikinuyong niya ang kamao niya na may nakapalibot na espiritual na enerhiya at masamang tiningnan si Severin. Hoy, bata, mukhang may tapang ka rin ah. Siguro malakas ka rin, kasi kung hindi mo mapapatay si Gabriel. Pagkatapos ay lumapit pa siya kay Severin at nagsabi, pero kung naglakas loob kang magpakita rito ngayon, dapat alam mong hindi ka na makakalabas ng buhay. Isa pang nakatatanda ang nagsalita, Herbert, tigilan mo na ang satsat. Patayin mo na lang sila ngayon din. Ang unang nakatatandang nagsalita ay si Herbert pala. Pagkatapos noon, lumipad siya sa himpapawid at tumungo kay Severin. Pero biglang pinakawala ni Severin ang malakas niyang enerhiya at bumuo ng espiritual na panangga sa paligid niya. Nang nasa kalahati na lang ang layo ni Herbert kay Severin, bigla itong huminto. Antas siyam na haring mandirigma. Diyos ko, siya ay isang antas siyam na haring mandirigma. Itinaas ni Severin ang ulo at kumaway ng kamay. Mr. Herbert, kung gusto mong makipaglaban sa akin, pagbibigyan kita. Mainitan ang ulo ni Herbert, ngunit sa sobrang hiya ay tumigil siya sa paglipad at hindi na lumapit pa kay Severin. Nahihiya siyang ngumiti, bumalik sa pwesto niya, at inalis ang espiritual na enerhiya niya. Mr. Sean, baka isa lang itong hindi pagkakaintindihan. Napakurap si Sean. Siya ang pinakamalakas sa kanilang grupo, pero antas 8 lang siyang haring mandirigma.
Hindi niya kayang tapatan si Severin, at hindi niya inakalang makakakita siya ng ganoong kalakas sa Skysian City. Ngumiti na lang siya. Ginoo, maari mo bang sabihin sa amin kung bakit mo pinatay si Gabriel? Halata na hindi na ganoon katapang si Sean kagaya kanina. Dahil doon, inalis ni Severin ang espiritual na panangga niya at sumagot. Ako si Severin Foylet, ang kataas-taasang pinuno ng Draco Deus Temple. Si Yuka ay punong tagapamahala ng Taurus Hall, isa sa mga bulwagan sa ilalim ng Draco Deus Temple. Pumunta si Gabriel sa bulwagan at sinubukang gahasain si Yuka. Nagalit ako at pinatay ko siya. Kaya dinala ko rito ang kanyang bangkay para ibalik sa inyo. Sa sandaling iyon, pinagpawisan ng malamig si Sean. Puno siya ng takot na baka targetin sila ni Severin dahil sa ginawa ni Gabriel. Takot na baka patayin sila at wasakin ang kanilang grupo. 3 dekada siyang nagsanay para marating ang posisyon niya ngayon. Tumingin siya sa bangkay ni Gabriel at nagsabi, si Gabriel ay isang hayop. Tama lang na pinatay mo siya. Nagulat si Severin. Akala niya ay patuloy pa ring magalit si Sean, kaya hindi niya inasahan ang biglang pagbabago ng ugali nito. Sumabat din si Herbert, Mr. Severin, hindi namin alam na ganoon kabastos si Gabriel. Salamat sa pagtulong mong alisin siya. Talagang natutuwa kami. Tama lang na pinatay mo siya para hindi na siya makapanakit ng ibang babae. Kabanata 1140. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita muli si Herbert. Patawarin mo ako sa aking kamangmangan. Dapat ay tinanong ko muna ang buong kwento bago ako kumilos ng padalos-dalos. Dahil tinanggap na ng Free Rebel Gang ang nangyari, ayaw na ni Severin na palalin pa ang sitwasyon. Ngumiti siya, naiintindihan ko. Sa tingin ko rin, nararapat lang na mamatay si Gabriel. Mukhang pareho tayo nang iniisip. Oo, tama ka, sagot ni Sean agad. Tumingin si Severin sa kanila at sinabi, kahit na siya ang tagapangalaga ng inyong grupo, hindi ko kayo sinisisi. Hindi niyo naman agad malalaman kung mabuti o masama ang isang tao base lang sa kanyang mukha. Pero dahil siya ay tagapangalaga ninyo, mas mabuti sigurong ibalik ko sa inyo ang kanyang bangkay at hayaang kayo ang mag-ayos niyon. Ito na ang pinakamaliit na magagawa ko matapos ko siyang patayin. Tama ka, salamat sa pagbalik ng kanyang bangkay. Mabilis na sagot ng isa pang nakatatanda na kanina ay mayabang ang kilos. Ngumiti si Severin, sige, tapos na iyan, pero nandito rin ako dahil sa isa pang bagay. Isa pang bagay, muling kinabahan si Sean, ngumiti si Severin. Sinabi sa akin ni Yuka na may inutang siya sa Free Rebel Gang. Nandito ako ngayon para bayaran iyon. Pananagutan kung ibalik ang anumang hiniram. Hindi alam ni Sean kung paano tutugon. Pakiramdam niya ay maswerte siyang hindi nagalit si Severin sa kanila dahil sa ginawa ni Gabriel kay Yuka. Pero hindi rin siya mapalagay na tatanggap ng pera mula kay Severin ngayon. Bukod pa roon, hindi niya alam kung sinusubok lang ba siya ni Severin. Paano kung magalit ito kapag tinanggap niya ang pera? Hindi, Mr. Severin, hindi niyo kailangang bayaran. Malapit kami sa Taurus Hall. Matapos ang ginawa ni Gabriel, hindi ko kayang tanggapin ang pera mula sa inyo. Huwag niyo nang bayaran, ituring na lang namin itong regalo bilang paghingi ng tawad namin kay Miss Yuka. Tama iyon, sabi ni Herbert. Maliit na halaga lang naman iyon. Wala iyon sa amin. Hindi inasahan ni Severin na ganoon sila katakot sa kanya kaya ayaw nilang tanggapin kahit ang bayad. Pagkatapos mag-isip, nagpasya siya. Para mapakalma sila at mapaniwala na hindi na siya maghihiganti, sinabi niya, sige. Kung iyan ang gusto ninyo, hindi ko nababayaran. Tapos na ang lahat. Ang lahat ng nangyari ay parte na ng nakaraan. Oo, nakaraan na ang lahat, sagot ni Sean. Nakaramdam siya ng ginhawa. Buti na lang at tinanggap ni Severin ang alok niyang kabutihan. Kung hindi, baka mabuhay siya sa takot. Naisip niya at sinabi, Mr. Severin, halina po kayo sa loob. Maaari tayong maghapunan mamaya upang taos pusong makapagpaumanhin sa inyo at kay Miss Yuka. Ngumiti si Severin, hindi na kailangang gawin pa iyan. Aalis na kami. Pagkatapos noon, umalis na si Severin kasama ang iba. Paalam at mag-ingat kayo, sabi ni Sean at ng mga nakatatanda habang sinusundan sila at ramdam pa rin ang kaba sa kanilang mga dibdib.